Welcome back po mga kaspero sa di panibang episode. Samahan niyo po kami dadayo sa isla ng Nga at nakahuli kami ng mga tangigi at iba pang pelagic kasama sila Joy Adventure at Native Channel. At ito yung buong gaganapan namin sa pagdayo mga kaspero. Dito na sa spot mga kaspero, ito yung tinatawag nila na Nga Village. Nga Village. King Mac Village. Ano ni puset? Ha? Makalipas ang mahigit isang oras na pagbiyahe namin papunta sa isla mga kaspero, ay ito, nakarating na kami at sobrang linaw pa ng tubig dito. At bago tayo mamana mga kaspero, i-reload muna natin itong ating pana na 130 cm na Hermes from Corsi Spearmaster. Sa gustong bumili ng magantong pana ay message nyo lang siya, Corsi Spearmaster. Nag-warm up ako dito mga kaspero sa mga 7 meters at ito, ang daming baitfish mga kaspero at napakasakali pa rin na makahuli tayo habang nag-warm up. Wala tayong nakitang target mga kaspero kaya ahon na lang tayo at maghanap ng ibang isda na mapana. Habang nagpapahinga ako sa taas mga kaspero ay dumaan sa atin itong tangigi. Akala ko maliit lang mga kaspero nung tiningnan ko sa taas nung paglapit ko sa kanya mga kaspero ay malaki pala at nahirapan tayo sa paglapit sa kanya mga kaspero dahil pasalubong siya sa agos. At medyo mailap na din itong tangigi mga kaspero kaya napilitan tayong i-pull yung trigger kahit hindi pa abot. Ganda sana ng patama natin mga kaspero kaya lang medyo may kalayuan yung pagtira natin at hindi nakatagos yung isang flapper natin sa isda mga kaspero kaya ang resulta ay nakawala mga kaspero. Sayang, malaki pa naman sana yun. Nagbubong tayo mga kaspero at gumawa ng panibagong pagsisid. At dito may nakita tayong target mga kaspero na isang tribali na nang hunt sa mga baitfish mga kaspero. Ayaw magpatira itong tribali mga kaspero kaya ang ginawa ko dito ay nag-ambush ako at hintay na siya yung lumapit sa atin.
Ilang segundo lang makalipas mga kaspero sa pag-antay natin na ito. Papalapit na siya mga kaspero at nag-ready agad tayo para tirahin siya. At ayun, sa pool mga kaspero, ganda ng patama natin. At ito yung naging unang isda natin mga kaspero sa araw na to. Isang kawayanon or yellowtail trevally. Shoutout sa ating boatman mga kaspero na si Papa Tonyo na laging nakaabang sa atin habang nag-dive tayo. Kasi kapag nakahuli tayo mga kaspero ay agad nating ilagay sa bangka para hindi tayo mahirapan sa pag-dive mga kaspero. Panibang pagsisid na nun mga kaspero at nakakita pala tayo ng isang GT kanina mga kaspero matapos nating ilagay yung tribali sa bangka. At dito nagtry ako sa mababaw lang na mag-ambush mga kaspero. Nagbakasakali na makita natin ulit yun. Habang nag-fishcall ako dito mga kaspero kaantay sa GT ay may napansin ako dun sa unahan na malaking buntot na gumalaw. At nung tiningnan ko ng maigi mga kaspero ay isang GT pala or mamsa. Ito na siguro yung hinahanap natin mga kaspero at papalapit sa atin. Hindi ko na inantay na tumagilid siya mga kaspero kasi balak natin na stone shot. At yun, hindi naman tayo nabigo mga kaspero. Tulog kaagad yung mamsa mga kaspero at hindi nakapaglaban pa. At ito yung naging pangalawang huli natin sa araw na to mga kaspero. Isang giant trevally or mamsa. Panibang position mga kaspero matapos nating i-secured yung mamsa. Tagabantay ako dito sa malalim para mag-ambush mga kaspero kasi ang dami pa ring bait fish mga kaspero at possible na may dadaan na mga pelagic dito.
Ilang minuto lang makalipas mga kaspero sa pag-ambush natin dito. Ay nung pagtingin ko sa left side mga kaspero ay may papalapit na isang tugtutuna. Medyo nahirapan tayo dito mga kaspero kasi sa likod yung direction niya. Tila lang at malapit mga kaspero kaya tinira ko na kagad. Nakahila pa siya ng kaunting line mga kaspero. Nung nakapabor na tayo ay hindi ko na binigyan. Nang sa ganun ay madali siyang manghina at madali nating ma-secure. Kasi ang tuna once na tumigil sila sa paglangoy mga kaspero ay maubusan sila ng oxygen at yun ang dahilan na pagkamatay nila. Muntik pa ngang mapunit itong tuna mga kaspero, buti na lang at nanghina siya kagad at na-secured natin mga kaspero. At ito yung naging pangatlong huli natin sa araw na to, isang dugtutuna. Panibang pagsisid na naman mga kaspero. Ilang minuto lang makalipas matapos nating malagay sa bangka yung isda mga kaspero. Ito, nakakita tayo ng isang target na tangigi mga kaspero. Kaso lang mailap itong tangigi mga kaspero kaya ang resulta nadaplisan lang mga kaspero. Sayang. Panibang pagsisid mga kaspero. At ito, nagtry tayong mag-ambush ulit dito sa malalim, siguro nasa 20 meters. At andito pa rin yung mga baitfish mga kaspero. At napakasakali tayo na makahuli pa ng mga pelagic. Kakadapa pa lang natin mga kaspero ay nakakita kagad tayo ng isang target mga kaspero. Ito, isang tangigi na papalapit sa atin mga kaspero at nag-ready kagad tayo para tirahin siya. Sobrang amo ng tangigi na to mga kaspero at lumapit pa talaga sa atin. Pero nung pagtira natin mga kaspero, napababa lang. Kaya ang ginawa ko dito ay hinayaan ko siya na makahila ng line. Nang sa ganun ay hindi lumaki yung sugat niya at hindi mapunit mga kaspero. Nung malapit na ang isda mga kaspero ay napansin ni Native Channel yung isda na malapit nang mapunit kaya ang ginawa niya dito is nag-grab siya at ginawa ng second shot mga kaspero at yun, success naman yung pag second shot na mga kaspero. At ito yung naging pang-apat na huli natin mga kaspero sa araw na to, isang king mackerel or tangigi. Gabaya de eh. Ha? Gabaya na tuwag. Gawin lagi? Pitas na. Pare.
may bagong pagsisida nun mga kaspero at dito dali akong nag-dive dahil nakikita ako ng isang tangigi at ang bilis pa ng langoy niya mga kaspero. At buti na lang nabutan pa natin at natira natin. Ganda naman ang patama natin mga kaspero, kaya ang ginawa ko dito ay hindi ko na binigyan ng line nang sa ganun ay madali nating ma-secure itong isda na to. Pa! At yun, secured ang ating panglimang huli mga kaspero, isang king mackerel or tangigi pa rin. Tulo. Isa kanite puja. Duha ko agad karon pa yung kitaan. Das. Nag-move ako sa mababaw mga kaspero kasi pauwi na kami at ito yung nakita ko mga kaspero, isang marble grouper. Kaso lang pumasok sa butas, pero nung pagtingin ko sa isang butas ay yun, nakaplastar na pala yung ulo niya at ito yung naging patama natin na stone shot mga kaspero. At ito rin yung panghuling huli natin mga kaspero, isang marble grouper or luba. Patay man. Hindi ko na kay. Iko sa mga kanay kanang Porok sunghan bitaw. Oh. Udoy ta sa wapon. Tugkuha oy. Anan man? Oh, anan ako. Yang bush lang.
sayang yan hindi niyo pinatay, binuhay niyo. Timingan man. Pa, ay sa pa kay. Oy, gamiton ng pana. Oy, Aray ko. Gamiton ng pana ka magpa-picture ta. Ikaw gamiton ng pana. Katagko niyan, oy. Ano dugtot bro? Pagpana na wa dali ay kalayo. Yaw gi kanaw kan ba ingon ni Gabi ba? Apit ka di mabitas? No. Una dali ra kayo kanan. True. Bro. Utang kay haikin. Delikado ta na. At ito lahat yung huli namin mga kaspero sa dayo sa isla. At hanggang dito na lang muna ang ating video mga kaspero. Salamat sa panonood at walang sawang suporta mga kaspero.